Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami muli ay nakikinig sa iyong salita sa ganyan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos at mangusap sa bawat isa. Thank you, Lord. Bless your people. Bless each and everyone. Even for your word that we are about to hear this afternoon. In Jesus' name. Amen. Okay, pwede tayong maupo. Is the sound good? Parang malalim? Okay lang ba? Sali lang kayo para kasi kayo nakikinig. Baka iba ang pag-hindi ko dahil nakaharap dyan sa inyo. Praise, 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 praise. Hallelujah. Okay, it's good. Hallelujah, praise the Lord. So, good afternoon. Kahit yung mga nandiyan sa online, okay lang. Sabi mo. Good afternoon to everyone. Hallelujah, praise the Lord. So, let's open our Bible in John chapter 15. This is our rules as a branch connected to the vine. Ang ano ba ang mga rules natin as a branch? Ano? Tayo ang sanga na connected doon sa puno. Tama? Ang puno ay si Kristo. Tayo ang mga sanga at ang Ama ang tagaalaga. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So, ang unang-unang rule natin is total dependency. Total. Talagang totally na naka-dependent tayo doon sa vine. Oo nga. Ang sanga, wala tayong puno dito. Ang sanga, talagang totally na nakadepende sa puno. Diba? Talagang totally na nakadepende sa puno. Ganun tayo. Kaya yan ang rule natin. Total dependence. Hindi mo matulungan ang sarili mo. Nakadepende ka pala. Kaya, kung wala na yung puno, wala ka talaga. Diba? Kung wala yung puno, wala ka talaga. Nakadepende ka talaga doon. Lahat-lahat. Pati sustenance mo. Yeah? Pati sustenance mo, lakas mo, buhay mo, pagkain mo, lahat dyan. May sanga ba na kumukuha ng kanyang pagkain sa ibang puno? Wala, diba? Kaya yan, ganun po tayo sa Panginoon. Yan ang rule natin. Yan ang tuntunin natin. Tama ba sa Tagalog? Tuntunin? So, yan. Yan ang tungkulin natin. Tungkulin ka na. Tungkulin. Yan ang papel natin. Yan. Yan ang papel natin. Okay? So, yung rule pala na R-U-L-E, yan. Yan pala ang tuntunin. Di ba? Pero yung rule na R-O-L-E, tungkulin. Yan. Tungkulin, hindi tuntunin. Tungkulin or papel. Papel natin. Yan ang papel natin. Yan ang tungkulin natin. Total dependence
dependency. Talagang total. That's why we need to learn to really depend on the Lord. Kaya wala tayong magawa kung talagang wala kang Panginoon. Kaya ang gagawin lang natin, let's all depend on the Lord. Kahit ano man ang sitwasyon natin. Sa Igorot, kung mag-depend tayo sa Panginoon, nandiyan ko na lang. Kaasin na. Kasiyan na. Paano yun sa Tagalog? Paano yun sa Tagalog? If you depend to God, may problema man, may kahirapan man, may difficulties man, may pag-asa. Ay, ganon. Ganon sa Panginoon. Kaya, ganon po ang natin, ang goal natin. Totally, nandoon yung total dependency sa ating Panginoon. Kaya, we need to develop alam niyo para ma-develop, para mag-apply talaga ito, kailangan ma-develop yung trust natin sa Panginoon. We need to really develop our trust in the Lord. Because, kung wala kang trust sa Panginoon, wala ka dito. Hindi mo pwedeng masasabi na naka-total na depend ka sa Panginoon. Yeah? So we need to really develop our trust in God so that we could say to the Lord that we have that total dependency in Him. Yeah? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. What else? Dalawa ang roles natin. Pangalawa is remaining in the vine. Remaining in the vine. Ganun lang ang tungkulin natin. Yan ang papel natin. Total trust, total dependency. And the second one is remaining in the vine. Basta magre-remain tayo. Amen. Magre-remain tayo. You know, example, this one. If you remain, ikaw, for example, ito ang puno. Yan. Ito ang puno. Nakatotal dependent ka dito sa puno. Diba? Tapos, ang second is, mag-remain ka lang. Don't disconnect yourself. Yeah. Don't disconnect yourself. Because, you see, if you remain in the Lord, God will never change. Kung magre-remain ka sa Panginoon, yung sustenance mo nandyan. Yung sustenance mo nandyan. Ang support ng Panginoon nandyan. Di ba? Yan. Pero kung i-disconnect mo yung sarili mo, doon ka mawalan ng supply. Once na i-disconnect mo yung sarili mo, mawalan ka ng supply, I tell you. So, ang susunod, kung wala kang supply, wala ka ng pagkain, wala ka ng hininga, wala ka ng kalakasan, wala ka ng buhay, anong mangyayari? Patay. Patay talaga. Why? Because disconnected ka yun sa supplier. So, yan ang rules natin. Total dependency and remaining in the Lord. Kaya, kahit ano man ang problema, ano man ang sitwasyon, kapit. Ano man ang mga nararanasan natin, kapit lang. Remain. Remain. Don't detach yourself. Don't disconnect yourself. Yeah? Because, kung ma-disconnect ka, no life. Kung ma-disconnect ka, distraction. Kung ma-disconnect ka, ano ang mangyayari? Wala nang light. Tingnan ninyo,
ma-disconnect yung light, wala nang current. Ma-disconnect ng light, wala nang ilaw. O, ma-disconnect kahit anong gagawin mo, wala nang life. Ganun din sa Panginoon. Kaya, ang napakaganda na gagawin natin, always remain in the Lord. Remain in the Lord. Medyo yan ang rule natin. Magre-remain sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, remain in the Lord. Yan. Let's remain in the Lord. Huwag natin i-disconnect ang sarili natin. Dahil mamaya yan, hinay-hinay yan, hinay-hinay. Tingnan ninyo. Ang isang sanga, imagine na lang ninyo ang isang sanga. Ang isang sanga, kung ma-disconnect yan, Ilocano, masutak. Ilocano ba yun? Sa Tagalog. Urot. Tanggal, lapon, Yung mabali. Okay. Tapos, ma-disconnect yan, mahuhulog yan, yung sanga na yan. Kung kahuhulog lang, fresh pa. Diba? Fresh pa yan. Pero, hinay-hinay, nalalantanan. Hanggat mamaya, nakita mo na, natuyo na. Ganon ang isang Kristiyano. Once na ma-disconnect yan, hindi mo biglang makalata na malalantanan. Pero, habang nadi-disconnect yan, hinay-hinay, hanggat mamaya, bukas na, yellow na, another bukas, tuyong-tuyo na. Ganon. Kaya, huwag mong kakayaan. Kaya sabi ko nga, total dependency. Walang imposible sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon, siya ang may-ari, siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Siya ang nagbigay ng, siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Kaya, ayan, total dependency. Kung siya ang gumawa ng langit at lupa, siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Yung problema mo pa kaya. Yung problema mo pa kaya. Tingnan lang ni Lord kung gaano kakatatag. Tinitingnan lang ni Lord kung gaano katatag yung pananampalataya ang pagmamahal mo sa Kanya. Baka sobrang mahal mo kasi ang dalhin mo, kaya na lang. Sabi ni Lord, may kaagaw ako dito. Yan. So, remain in the vine. Yan. Wala tayong mapapala kung i-disconnect natin ang sarili natin sa Panginoon. Okay? Listen. Sabi ko, wala tayong mapapala. Tayo ang isang pinakalugi sa lahat ng mga lugi kung i-disconnect natin ang sarili natin sa Panginoon. Amen? Why? Because you miss your salvation. Okay? When you miss mo ang salvation mo, mawawala mo ang salvation mo sa Panginoon. Okay. So, if we continue to remain in the vine, the result is, ito ang mga resulta. Kung tayo mag-remain sa Panginoon, remaining in the vine would kill fleshly desire. Ito ang resulta. Kung tayo naka-remain sa Panginoon, yan, remaining in the vine would kill fleshly desire. Alam niyo kasi ganito yan. Can you give me one tissue, please? Demonstrate ako dito. Kung magre-remain ka sa Panginoon, ibig sabihin,
sana ito. Ikaw kampay dito, ah. Ikaw kampay dito. Okay. Kung mag-relate ka sa Panginoon, di ba sabi ng Panginoon that you will clothe with His righteousness? Yeah? You will clothe with the righteousness of God. So, ibig sabihin, yung glory ng Panginoon, yan ang nakikita sa'yo. Yeah? Because, you are clothed, right? Yan. Kung mag-relate ka sa Kanya. Tapos, yan. Kaya, because you remain in Him, talagang yung glory ng Panginoon, yan ang nakikita sa iyo. Pero, if you detach yourself, alam niyo mga kapatid, wala na, ang desire mo, yan na lang ang mananalo, kaya anong mangyayari? Okay? Lalabas ang tunay na Evelyn. Ganun. Kung wala yung glory ng Panginoon. Kung wala yung righteousness ng Panginoon. Ha? Kaya, dahil nagre-remain ka kay Lord, kaya, natalo na yung flesh na yan, sabi doon nga, anong sabi doon? Will kill the fleshly desire. Ha? Kaya, ang mananalo, ang righteousness ng Panginoon. Yan. Kasi, kung mawala ka sa Panginoon, talagang babalik. Kaya tingnan ninyo. Kung for example, nadadown kayo sa paglilingkod ninyo sa Panginoon, nararamdaman din ninyo yan. Bakit ninyo nararamdaman? Yung pinatay ng banal na Espiritu ng Panginoon, nakauugali mo naman, lumalabas. Lumalabas yan. Bakit ka? Noon, madali kang magalit. Diba? Madali kang magalit. Noon, wala kang self-control. Pero nung naniwala ka sa Panginoon, binago ka ng Panginoon. Ngayon na nadidisconnect ka sa Panginoon, lumalabas yun. Yan ang hirap. Yan ang hirap yan. Kaya, tama. Sabi doon, if you remain in the Lord, the result is, it will kill the fleshly desire. Nawawala yung desire ng gustong-gusto ng laman mo. Na ipalit na ang desire mo na maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Amen. Kaya, napakaganda po na. Basahin na natin sa verse, Hebrew chapter 12. Ay, verse 2, I should say. Yan. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while in every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Yan. Mapuprunes tayo. Malilinisan tayo. Yan. Kung connected ka sa Panginoon, magiging fruitful ka. Praise God. Ayan, ang susunod yung sa verse na yan. Yeah? Kaya, mapuprunes tayo. Malilinisan tayo. Praise the Lord. Kaya, gumaganda ang paglilingkod natin. Kaya huwag natin kakayaan na mag-disconnect tayo. Dahil kung mag-disconnect tayo, wala. Babalik ang dating mong gawa na sabi. Okay? Number 2, na mangyayari, if you remain in the Lord. If you remain in the vine, it results in fruitfulness. Fruitfulness. Doon sa verse 4. Sa verse 4, sabi doon, chapter 15, verse 4.
Okay, sabi niya dito, verse 4. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Yeah? I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Wow! Nakakatakot naman. Huh? Nakakatakot naman. Kaya makita natin dito na napakaganda ang resulta ng palaging nakakonek sa Panginoon is yan. Fruitful ka. Sino may asawa dito sa inyo? Yan. Noong kayo nasa palagi kayo ng asawa niyo, kaya nagkaanak kayo. Diba? Nagkaanak kayo. Nung lumayo kayo sa asawa ninyo, ano? Nagkakaanak ba kayo? Hindi na, ano? Hindi na. Oh. Yan. Ganon din sa Panginoon. If we are always connected to the Lord, we are always fruitful. Yeah? You're always fruitful. Pero kung nakaseparate tayo sa Kanya, hindi tayo mamumunga. Yan, hindi tayo mamumunga. Pero tandaan niyo ito. Gusto kong malaman ninyo na kahit ano, yan, sa physical, kahit palagi kayong magkakasama sa asawa mo, kung hindi magbibigay ng Panginoon ng anak, hindi pa. Kung hindi magbibigay ng Panginoon ng anak, hindi pa rin. Nakakita ba kayo ng mag-asawa na gusto nilang magkaanak pero hindi sila nagkakaanak? Amen. Yes. May kapatid din ako na gano'n. Yeah. Sino ba sa inyo nakakita ba kayo din? Mayroon din pamilya na ang daming anak. Tapos gusto nilang tama na. Yeah? Pero nagkakaroon pa rin sila ng anak. Yes! Mayroon gano'n. Lalo na po. Puros malaki sila, no? Puros malaki sila. Yeah. Kaya dito natin makita na kahit sa physical, hindi tao ang gumagawa ng tao. Kung wala ang Panginoon, wala pa rin. Kaya bumabalik at bumabalik tayo doon sa total dependency. Kung ang mag-asawa sana ang gumagawa ng baby, ano? Sasabihin sana nila na, uy, ang gagawin natin, mauuna, ang lalaki, basta. Tapos, wapo para magiging Mr. Universe. Yeah. Tapos, ang susunod, babae na naman para magiging Miss Universe. Tatangos ang ilong, ang puputi, gano'n, gano'n. Pero wala eh. Kaya, doon na natin nakikita na kahit sa panganganak, ang Panginoon pa rin ang may kontrolado sa lahat. Kung ang tao sana ang gumagawa ng tao, di ba naging programo? Programo na lang. Sasabihin mo, sige, dalawa na ha? Tapos isang lalaki, isang babae, after me. Hindi. Kaya, ganun mga kaibigan. So, remain in the vine. Remaining in the vine results in fruitfulness. Kaya, mamunga tayo. Mamunga tayo para
mag-remain tayo sa Panginoon para tayo po ay magiging fruitful sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay. Remaining in the vine, verse number 3 is, resolves to answered prayer. Yan. Doon sa chapter, doon sa verse 7, anong sabi doon sa verse 7? If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. O, tingnan ninyo. Verse 16. Jump down sa verse 16. You did not choose me, but I chose you, and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Tingnan niyo. Kaya pala ito, shortcut na masagot ang panalangin. Ang shortcut is, magbunga ka. Magbunga ka. Tapos, maningil ka sa kay Lord. Dahil sabi niya I choose you, appointed you, and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Tingnan ninyo. Kung ang bunga mo ay mananatili, manalangin ka sa Panginoon, sasagutin ng Panginoon. Sasagutin ng Panginoon. Kaya pwede pala yung manalangin ng Lord, ito po ang panalangin ko. Sagutin mo naman, Lord. Pwede mong isingin pala kung may bunga ka. Damating bunga ka po, pang-asan mo doon, Diba kung i-meditate natin ito, parang pwede yung ganun. Lord, may bunga naman ako, sagutin mo naman ang panalangin ko. Ito lang ang shortcut. Kung gusto mo masagot talaga ang panalangin mo, magbunga ka. Magbunga ka. At hindi kung magbubunga ka, at yung bunga mo na mananatili sa Panginoon, pwede kang mag-uwi pala. Hallelujah. Ako, namakinig sa lakan na manigyan ko. Mabalikan ko sa inyo. Lord, tingnan mo naman, oo, hindi tayo manghihiyaba. Magiging bold tayo na mag-appear at maningil naman sa Kanya. Yeah. Parang ganun naman ang ano nito ang ibig sabihin, pupunta doon. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. My words remain in you. Ibig sabihin, yung word ng Panginoon manatili sa atin, mangyayari at gagawin natin. Tapos itinuloy doon sa verse 16 kanina, na you did not choose me, but I chose you. Yeah? Siya ang pumili sa atin. Tapos sabi niya, in-appointed you. Siya ang nag-appoint sa atin. To go and bear fruit. Para pupunta tayo magbunga. Ang gusto ng Panginoon na bunga natin is fruit that will last. Yung mananatili. Then, sabi niya, then the Father will give you whatever you ask in my name. Si Jesus ang nagsabi, pero ang Father ang magbigay kung ano ang panalangin natin. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maganda talaga ang magbunga. May bunga ka nga. May reward ka pa. Sasagot pa ang panalangin mo. Sagot pa ang panalangin mo. Kaya
Parang gusto mong shortcut na masagot ang pananangin mo, magbunga ka. Ayan. Magbunga ka. Praise the Lord. Amen? Yes. Okay. Another is, basahin na natin itong 55, verse 8 and 9. Sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Sige nga, ituloy na natin basahin. As verse 10. Kaya makita natin dito, ang isip ng Panginoon mas mataas kaysa ng isipan natin. Ang paraan ng Panginoon mas mataas kaysa ng paraan natin. Huh? As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it back in flourish. Totoo nga, di ba yung ulan? Yung ulan ay will come down. Yeah? Ang purpose yung ulan is para babasahin, didiligan ang mga pananim. Para yung mga pananim ay ma-flourish yan. So that it yields seed for the sower and bread for the eater. Yan. Para yung seed na yan, mamumunga para sa mga nagtanim at bread for the eater. Magkakaroon ng supply. Pero ang purpose nito, sabi niya, do not return to it without watering the earth. Kaya hindi mag-i-evaporate yan. Yung ulan, hindi bababa yan. Bababa para diligan ang tanim. Hindi babalik sa Panginoon yan, ay hindi babalik sa lupa yan, hindi mag-i-evaporate yan unless diligan muna niya ang earth. Tama nga. Alangan naman na hindi pa naliligan ng earth, nag-i-evaporate na. Hindi. Talagang kailan yan. Kailangan. Verse 11. Tingnan natin. So is my word. Tingnan nyo. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty. Tingnan nyo. Hindi at babalik ang aking salita na empty. Ibig sabihin, hindi babalik yan kung hindi matutupad, hindi mangyayari muna. But will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Yan. Ang salita ng Panginoon, hindi at hindi babalik yan sa Panginoon unless ma-accomplish muna ang purpose kung bakit sinabi ng Panginoon. Ang ganda, di ba? For example, yung malukong ba? Lungkok. Okay. Yung lungkok, lalagyan ng sabaw. Di ba? For example, lalagyan ng sabaw. Hindi at hindi kukunin ng Panginoon yan na hindi na-accomplish na nalagyan ng sabaw. Kasi yan ang purpose niya. Unless na ma-accomplish yung purpose na paglalagyan ng sabaw, magamit at malalagyan ng sabaw o ano-ano yan, magagamit muna bago return to the Lord. God will never accept it unless He will accomplish first the purpose. Ganun din sa atin. Kaya makikita natin dito na bawat isa sa atin may purpose ang Panginoon. Kaya huwag mong i-disconnect ang sarili mo. Dahil kung i-disconnect mo, hindi matupad ang purpose ng Panginoon. At kung hindi matupad ang purpose ng Panginoon, don't care. Why? Because you will not be blessed. Number 4. Number 4, it results to
of our spirit. Tataba ang espiritu natin. Lalago. Kaya habang nakakulit ka kay Lord, susustain ka ng Panginoon, palalakasin ka, tatatabahin ka, alangan naman na papayatin ka. Alangan mo papayatin ka ng Panginoon, patatabahin ka ng Panginoon. Ikaw kasi ang nagpapapayat sa sarili mo. Bakit? Hindi ka kumain ng gusto. Yeah. Siguro hindi ka kumain ng gusto. Yeah. Pinapabayaan mo ang sarili mo. Pero kung minsan, sumusobra tayo mag-ibang mga sumasobra. Pero may mayatikas jay niya. May mayatikas jay ta. Ibig sabihin, hindi nasasayang yung pagkain. Pero, kung kumakain ka tapos mayat ka pa, parang lugi parang lugi mo, ganun Ang sabi, kalabas-bas lang. Okay, Hebrew chapter 12, verse 9 to 12. Anong sabi doon? And Hebrew chapter 12, verse 9 to 12. Okay. Hallelujah. Sabi niya dito, moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. Tama nga. How much more should we submit to the Father of the Spirit and live? Huh? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Yeah. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Oh, tama nga. Madidisiplinaan ka at that time, masasaktan ka, di ba? Masakit. Abang pinapato ka, masakit. Pero, sabi niya, later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ayan. Pero, pagkatapos yun, mabibigyan ka ng peace. Mabibigyan ka ng righteousness. Gumaganda yung buhay mo. Gumaganda yung pananampalataya mo. Nagmamature ka. Tumataba ka na. Nag-grow ka na. Sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Oh, praise the Lord. Yan. Kaya yan, may father tayo, may pamilya tayo, nagdidisiplin sa atin, may ama din tayo sa nanay, dinidisiplinan din tayo para yung mga ugali natin, mga espiritu natin ay mabago. Mabago positively. Therefore, sabi niya, strengthen your feeble arms and weak knees. Ituloy mo man, verse 13. Bakit mo na rin tayo? Yeah? Kaya sabi niya, patatagin mo ang feeble arms mo. Yung mga weakness mo. Yung dito. No, one? Ito. Tuhod mo. Baka baka nagiging weak na. Nagiging weak na. Pati yung arm mo, nagiging na. Sabi doon, make level paths for
mas lalong ma-disable. Kundi, magagagot. Tama na. Kaya iayos mo. Make level paths for your feet. Ibig sabihin, ayusin mo yung paglakad mo. Baka yung lane, yung nakilay na, hindi mas lalong ma-disable. Bagkus, mag-heal ka. Ang galing na. Kung minsan, mahirap yung maligos yung paa mo. Kung hindi mo talaga, hindi ka mag-ingat, ay, mas lalong ma-disable yan. Mamaya, hindi ka talaga makalakad. Ibig sabihin, physically. Physically, ganun. Kung nadidisiplinaan tayo, dinidisipline tayo ni Lord, huwag natin kakayaan na mapilay tayo. Iayos natin. Iayos natin ang ating paglakad. Para yung paa natin na may pilay, hindi madidisable, kundi magamot, sabi niya. Iayos. Amen. Amen. Mahirap kung maligos ka, mag-disable ka, mas lalo kang hindi makalakad, yan ang mangyayari. Siguro, mayroong nakaranas sa inyo na naligos ang paa ninyo, talagang mahirap na di kayo makalakad. But we praise the Lord because paano binalik ng Panginoon. But we need to be careful. Huwag natin papayaan. Ganun din ang paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin yun, tingnan natin, baka yung pananampalataya natin medyo tumatagilid na. Tingnan natin, baka yung pananampalataya natin tumatagilid na. Huwag natin nakayaan. Baka mas lalong mahulog tayo at ma-disable tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Wala. Kaya, yan po ang warning ng ating Panginoon at sa bawat isa sa atin. Okay? So, ganun. Kapalagi tayo kasi nakakuling kay Lord. Okay? Dahil ang resulta nito, mapapagaba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit man lang mapayat ang physical natin, or mataba ang physical natin, mataba ang paglilingkod. Praise the Lord. Diba? Kung mataba ang physical mo, matabakan ang paglilingkod mo. Praise God. Kung kung payat ang physical mo, mataba ang pananampalataya mo. Praise God. Amen. Pero kung payat ka ang pananampalataya mo, hindi praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And the last one. Last one na tayo. Last one is, if we remain in the vine, the result is, mag-build yung intimacy natin with God. John chapter 15, verse 14 and 15. Sabi niya dito, you are my friends. Hallelujah. You are my friends. If you do what I command. Hallelujah. Siyempre, kung nakakulig ka, ibig sabihin, ginagawa mo yung command ng Panginoon. Ang napakaganda dito, sabi niya, I no longer call you servants. Because a servant does not know his master's business. Tingnan ninyo, mayroon sa inyo, umaalis ang amo ninyo, hindi ninyo alam kung saan sila pupunta. Aalis ng amo ninyo, hindi ninyo alam kung kailan sila babalik. Mayroon ganun, di ba? Instead, sabi niya, I have called you friends. Wow naman. I have called you friends. For everything I've learned from my Father, I have made known to you. Alam niyo ang friends? Ang friend mo, mas nakaka-open ka sa friend mo kaysa parents mo kung isa. Diba?
mas nasasabi mo pa kung ano ang problema mo, kung ano ang sitwasyon mo na yung hindi mo masabi sa parents mo. Pero masasabi mo sa friend mo. Wala kang maililihim. Wala kang maililihim sa friend mo. Ganon. Kung ano bang mayroon siya, hindi ka nahihiya. Dahil, kung hindi mo magkukunin, ibibigay sa'yo. Ganon. Ang friend, wala ka na naman doon. Sabi ng Panginoon, I no longer call you servants. Hallelujah. Hindi ko na tatawagin kayong servants. Napakaganda yun, di ba? Ang saya-saya. Ang saya-saya kung sabi ng amo mo, you are included in this family. Don't feel that you are a servant. You feel that you are included in this family. Di ba napakasarap na pakinggan? Ang saya-saya mo. Ibig sabihin, kung ano ang belong you belong also. Ang ganda ng sabi ng Panginoon, I no longer call you servants. Because a servant does not know his master's business. But instead, I have called you friends. Ang ganda yung, alam niyo yung mga nagdi-distribute ng Bible noon? Yung mga friends of Jesus. Friends of Jesus, nagdi-distribute sila ng Bible. For everything that I've learned from my Father, I have made known to you. Walang sikreto sa Panginoon. Nandoon yung intimacy ninyo. Nandoon yung madikit kayo sa Panginoon. Kaya wala nang pasikre-sekreto. Why? Because you have that intimate. You are not ashamed to open everything to Him. And you know Him below, because He is your friend. He will listen to you. Wow naman. Kaya napakaganda ko. Alam niyo ang friend natin sa mundo ito. Friend mo lang kung marami kang pera. Yes. Yes. Ang mga friend natin sa mundo ito, may pera ka, friend. Marami kang friends. Kung naubos ka na ng pera, wala ka ng friends. I tell you, marami magpag-friends sa inyo sa Pilipinas, habang nasa abroad pa kayo. Pero kung uuwi na kayo sa Pilipinas, mayroon pa kung kararating ninyo. Pero kung alam na nila na wala na kayong pera, I tell you, kaya may kasabihan na, makikita mo talaga ang friend mo, tunay na friend mo, sa oras ng krisis sa buhay mo. Oras ng problema sa buhay mo, oras ng difficult sa buhay mo, difficulty sa buhay mo, oras ng may talagang you are in down, you can see, you will know who is true friends to you. Hallelujah. Ganun. Pero salamat sa Panginoon, we have a true friends, who is Jesus. Inalikata na doon? Praise God. And our conclusion. Sige, saka na yun yan, kantahan ka. Okay? And our conclusion is in John. John chapter 12, verse 26. Ano ang sabi dyan?
niya, whoever serves me must follow me. Hallelujah. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Ang ganda. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Ganun ang tunay na, tunay na friend. Yeah? Yan ang tunay na friend. Hindi tayo pababayaan. Nandiyan palagi na hindi tayo tatalipunan. Kaya, ito po mga kapatid, ang mga resulta. Sabi ko kanina, ang rose natin as a branch connected to the vine is total dependence. Kaya, total yan. Ano man problema mo? Problema mo man sa pamilya mo, problema mo sa trabaho mo, asawa mo, anak mo, or ano man, ay talo. Total dependence. Kasi kamay na lang natin sa pamilya. Kasi, ikaw ang malulugi kung ikaw ang nag-iisip. Ikaw ang malulugi. Okay? Walang imposible. Kahit sa iisa, even just a moment, God can change the negative into positive. But if God is allowing something, we will just trust Him. Sabihin na natin sa Panginoon, ikaw ang tunay. Basta kamay ko sa iyong Panginoon. Alam ng Panginoon ang gusto mo. Total dependence. Okay? Remaining. Number 2 is remaining in the vine. Basta kapit ang tayo. Talang-talangin na niya po Diyos sa amin-amin. Then number 2, konektado pala tayong konektado sa Kanya. Sige lang, Lord. Basta maglingkod ako sa iyo. Bahala ka. Ganun din ako noon. Sabi ko, how many times na nagkakaroon ako ng problema? Yung time na mag-full time ako kayo, mag-full time ako. Yan din ang time na kabigatan na kinaumagaan na. Pupunta ako sa destino ko, sa Kalingaluan. Pero, kung ngayon sana, tapos kinabukasan, yan ang time na pupunta ako sa destino sa Kalingaluan. Nasa Pilipinas ako. This day, nakasidente yung tatay ko. Nakasidente yung tatay namin. Tapos, yan, dinala sa Baguio. Sabi niya sa akin, bakit aalis ka pa ba? Ganito ang sitwasyon mo. Di ba, kung minsan napakasakit yung ganun, no? Napakasakit, parang nakukonsensya ka. Pero, nandoon yung ko kay Lord na sabi ko, Lord, mas magaling ka naman. Kahit babatayan ko ang tatay ko, kung hindi mo siya papangalingin, wala akong magawa. Pero kung gagawin ko ang kagustuhan mo, alam ko po Panginoon na ikaw ang kikilos sa akin na ay aking tatay. From that time, sanay na ako. Kaya every time yung nanay ko, hindi na, noon na, how many times na, muntik siyang mamamatay, talagang binabangon na, parang kukunin na ng Panginoon. But every time na pumunta ako na uuwi ako, gumaganda yung sitwasyon. Kaya kung kumanda na yung sitwasyon, sige na, balik na ako, Lord. Dahil alam ko kahit ba, hindi ko pwedeng mapalakas ang nanay ko kung babantayan ko lang na ganito. Pero alam ko kung ang trabaho mo ay inaasikaso ko, alam ko na kung nagaganap ka, baka palakasin mo pa ng gusto at dadagdagan mo ng kita. Palaging ganun ang inaano ko. Kahit kung nagkasakit ng nanay at tatay ko, palaging ganun. Pero pinapatunayan ng Panginoon. How many testimonies that I've shared to you na bumalik ako dito, na pagandaan ka naman sitwasyon. Kaya, total dependency sa ating Panginoon. Sige lang, kapit lang kayo. Sige lang, kapit lang kayo. Wala din naman tayong
minumukmuk natin ang sarili natin, di ba? Kaya, ganun. Ano ang resulta? Kung magre-remain tayo sa Panginoon, sabi niya, remaining in the vine will kill the fleshly desire. Yeah. Remaining in the vine results in fruitfulness. Remaining in the vine results to answered prayer. Remaining in the vine results to fatness of our spirit. And remaining in the vine build up intimacy with God. Build up yung intimacy natin sa ating Panginoon. Yan po ang number 5. Bakit wala number 5 kayo? Ayan. Build intimacy with God. At sabi doon sa conclusion natin, God will honor those who serve Him. Hallelujah! Amen! Kaya, siya po ang tunay na friend natin. Kaya, let us depend on Him and always remain in the vine. Handa ba niya kanta? Sige nga, kantahin natin. Bago tayo na okay. So, sabi ko nga kanina, sabi yung nabasa natin, siya po ang God will not call us servant, but call us friends. Okay. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though thy friends despise, forsake thee, take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find us all this day. Hallelujah. Lord, salamat po sa salita mo namin napakinggan.
Tunay na Panginoon na ikaw po ang aming tunay na kaibigan. Yes. Na kailanman hindi mo kami pinapabayaan. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniiwanan. Iniiwanan man kami ng mga friends namin, mga kaibigan namin, ng mga sino man, Panginoon, kahit kung minsan mahal namin sa buhay. Pero salamat, Lord, dahil nandyan ka na hindi mo kami iniiwanan. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ikaw ang tunay na kaibigan na tinutugon ang aming pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang source ng aming kalakasan. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin na kung ikaw ang nagbigay, kung ikaw ang nagbigay ng langit at lupa, nagbigay ng buhay at hininga, alam namin, Panginoon, na kung ano man ang sitwasyon namin, ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay ng solusyon para matulunan, Panginoon, ang aming mga problema sa buhay. Lord, salamat po dahil ikaw ang aming karamay. As long as we will remain in you, as you have said, Lord God, in your word, we will depend on you, Lord. We will depend on you, God, because everything na nasa amin, nasa iyong kamay, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil nakilala ka namin na ikaw ang tunay na kaibigan. Ikaw ang tunay na sandigan. Ikaw ang tunay, Panginoon, na aming tatakbuhan sa oras ng aming pangangailangan. Lord, thank you, Lord. We bless and we glorify you. We magnify you for you are so good, God. Hallelujah. We give you the praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.